Community, konektado ka na ba? Konektado na! Ayan, welcome sa 4th episode ng CMU Anong Connect, ang pinaka-first podcast episode or program ng CMU Anong Connect. Bali, recap tayo sa nangyari last week. So, last week na nag-guest kami ng mga freshmen na pinag-usapan namin kung ano yung naranasan nila sa unang taon nila dito sa CMU. Struggles, paano sila humanap ng friends, ayan. So ngayon, dahil nalalapit na ang 31st founding anniversary ng City of Malabon University, ang episode natin ngayon is about sa pinaka-inaabangang pageant ng yan ang anniversary. Yan ang... Ano kayo? Sino ba kayo? Ha? Sila yung first batch ng mga candidates ng Mr. and Miss Ambassador of Goodwill. Sila yung unang nagpa-unlock sa ating invitation. Ayan. So, kilala kayo? Good afternoon, everyone. I'm John Patrick Ocogay, 19 years old. Representative of the College of Criminal Justice Education. Mike. Hello everyone, I'm Rosal Gariel Berni, 18 years old from College of Criminal Justice Education. Hi everyone, my name is Micaela Cian Yasco, representing the College of Arts and Sciences. Good day everyone, ako po si Joel Israel B. Soriano from CAS Orcas. Good afternoon everyone, I am Ronjo Tolintin. I am 21 years old and I am from College of Business and Accountancy. A pleasant morning to each one of you, afternoon rather. I am Morla Kili Landicho Barrios, representing the College of Business and Accountancy. Good afternoon everyone, I am Rodrigo Jr. A. Manansala, representing the College of Computer Studies. Good afternoon everyone, I am Elder Verdera Elefante, representing the College of Teachers Education. So, good afternoon everyone. My name is Peter Code Cayas and I represent the College of Computer Studies. Good morning everyone. Candidate din. Ako si Nico Simon Fernandez. You can call me Simon. And I am Alex Rivera. Ako po ulit sa pang-ilang beses na appearance. Hindi ka mawawala. Ikaw talaga to. Kung mag-aaraw mo to. Lagi mo to nga. Pag Thursdays, Wednesday, araw. So, yan, para mas makilala natin ang mga candidates na nandito, pumunta tayo sa pinakaunang segment ng ating podcast. Yan ang Connect or Disconnect. Ang connect or disconnect, it means pag connect, agree kayo or na-experience nyo na yung tinatanong namin. Pag disconnect naman is disagree kayo or hindi nyo pa na-experience at all. Gets? Okay, so meron kaming 10 questions. So, pwede kayo mag-explain. Pipili kami ng mga mag-explain kung sino pwedeng explain. Ba't sila connect or ba't sila disconnect? Ready na? Let's proceed. Wait lang. Yes. Di pa sila Ready na? 5, 4, 3. Hindi na dali. Joke lang. So, go take your time. Thank you. Okay, ayan. Ready na? Yes. Okay, first question. What is the gravity of Earth? Joke lang. Joke lang. Kinabahan. Nagtanong, ano ba? Okay, first question. Connect or disconnect? Palagi napipili na maging representative ng section sa mga pageant. Connect or disconnect? Disconnect. Connect. Disconnect. Disconnect. Halo. So, sino pipili natin? Sige, dahil pipikit na lang ako. O, ikaw na. Diba? Ano yung fair yun, ha? Okay, bakit disconnect? Hindi ka ba lagi napipili? Or first time mo ba ito? Ngayon lang po ako sinadjust and ngayon lang, first time first time pageant yes, mo first time ever. pageant ever. Wow, so sana good luck sa'yo itong first time mo. Sabi nga nila, di ba, first time sa charm. Yes. So, sana lucky ka ngayon pag-pray natin. Comment down below kung gusto nyo manalo siya. Okay, next question. Para naman sa next question, so eto siguro yung makikita rin namin ngayon kung Kahit totoo ako nga ba. kahit ako mapakasali rito. So kayo ba ay connect or disconnect? Nag-i-stutter habang sumasagot sa Q&A. Ay, parang lahat naman ko. Lahat naman tayo na-experience yan. Oo, kami din eh. Pero si Marla ang natin kasi si Marla na alam ko sumasali na to sa lahat kahit boxing. Hindi siya sumasali sa boxing. Ayan, puro pageant kasi high school ba or senior high? Since elementary Oh po. my God, so bata ka pa lang. So, alam mo to, yung Yes nag-stutter po. habang sumasagot. So, ano yung experience mo? May experience ka ba sa pag-stutter? I think yung stuttered po, it's come from the nervous po, yung Kaba. yung kaba natin na i-experience. Kasi aminin po natin during the pageant times, kapag nasa stage na tayo and we saw the crowd, doon na po tayo kakabahan if makakapagbigay ba tayo ng magandang sagot or what. Doon na nag-start po yung stutter. Pressure po yung ingay ng Yes. surroundings. And that's, normal. And that's valid. Yes. Kung mag-stutter ka, hindi yan kabawasan sa pagiging pageant mo. Baka next pageant ka talaga. Yan. Okay. Third question is,
na-experience ng magka-wardrobe malfunction? Sa damit, sa national costumes, kasi yung mga pangunahing kailangan pa nagpa-pageants eh. Yes. Ayan, so connect, disconnect. Ikaw, kuya, bakit disconnect? Hindi mo pa naranasan ever na magkaroon ng parang wardrobe malfunction? Actually, national ano po, costumes, pag nagsasali ka kasi ng pageant, parang isipin mo na dapat prepare ka. Whatever happens, dapat prepare ka. So, kahit na napagpunta mo ng stage, dapat aanin mo yung suot mo. Intindihin mo kung naka-fix ba siya, para ganun. So, hindi ka magkakaroon ng malfunction. What if sinira ko? Kalaban mo, sinira ko yung gamit mo, di ba? Prepare ka nga pero sinira ko. Ginunting ko yan. Wala kang magana. Joke lang. Okay, punta tayo sa fourth question. Mas dapat ba ang pinaghahandaan ang looks kesa sa magiging sagot sa Q&A? Oh my God. Connect or disconnect? Ako din sasagot. Ay, hindi mo na kasali. Disconnect. Israel, disconnect. Connect. Ay, mas pinaghahandaan ang looks. Ay, okay. Doon na tayo sa ano. Pwede ko siya na to. Since siya yung Oo, naiiba, siya yung naiiba. Okay, Marla, bakit dapat paghandaan ang looks, dress, and other things na visible kesa sa paghahanda sa Q&A? Kasi I think po, the most important thing and the first important thing in joining the pageant, kasi how you project yourself, how your confidence during that times, kung paano mo dadalhin yung mga damit. Kasi the preparation for the Q&A, all the Q&A or all the questions na ibabato sa'yo, that is on the spot eh. So whatever, kahit anong prepared mo, once na nandun ka na, everything will be black. So, kahit anong prepare mo, pag nandun ka na sa stage and you saw the crowds, wala na po yung prepare mo. So, I think the most important thing is just to prepare your looks, outfits, your confidence. the visual. Yes, it's Pero feeling ko kasi magaling siya talaga. Oo, feeling ko kaya siya Hindi ganun. niya Kasi kailangan paghandaan kahit yung on the Q&A. spot yan, good morning everyone, my name is ganun siya lagi. Kaya nung siya, ano po order? Good morning everyone, my order. Ganun siya, kaya looks talaga eh. Pero kasi, ang una naman titignan dyan is looks, hindi naman yung Q&A. Kaya medyo gusto ko rin ng looks. Hindi ko sabing brainy ako, kahit tanongin mo ako ngayon. May pa ganun ako yung sa'yo. May pinapatunayan. Okay, punta naman sa PIP, ano. Mas masakit ba na maging second place lang kesa hindi manalo at all? Connect or disconnect? Hati pa din eh. Si Israel, bakit disconnect ka na doon sa statement? Ano ulit yung question? Ha? Sumagot ka hindi mo alam. Sumagot ka nang hindi mo alam. Charing, hindi. Ang tanong is, mas masakit bang maging second place lang o hindi na lang manalo at all? Parang mas okay bang wala ka na naman panunod kaysa parang shadow ka lang nung nanalo? Hindi. Kasi sa akin, for me, place is a place. Kumbaga, winner ka pa rin eh. So, ba't manghinayang ka kung may place ka na nakuha, di ba? Paano pa yung mga wala nakuha? I mean, hindi naman siya masama kasi everything happens for a reason naman eh. Pero, ayun nga, hindi naman ako malulungkot if ever mangyari. Oh, kasi at least yung experience eh, kahit may mauwi ka mang title or wala, as long as sumali ka, you gain friends, you gain knowledge, you gain experience, that's valid, okay na yun, di ba? Kasi may iba, second place lang ako, parang shadow lang ako. Hindi. Yung sinasabi ko lagi, hindi ka second place lang. Second place ka. Ganon. Okay, punta na tayo sa 6 questions. So, ang 6th question natin is parang ngayon din. So, mas kinakabahan ba kayo kapag may audience kesa sa judges? Parang may stage fright. Saan kayo mas kinakabahan? Sa judge or sa audience? Connect or disconnect? Hindi. Parang magulo. Parang magulo yun ano. May times ba na mas kinabahan kayo sa audience kesa sa judge? Sa manonood. Oo, kasi may mga ganun eh. Minsan, kahit hindi naman sila valid, lalo pinapanood ako ni ganito. Maka-conscious kayo, may ganun. Tulad ng iba dyan, tumitingin sa screen. Kasi naka-conscious sila. Kaya ayan. At iba din, ikaw naman pumili ng ano? Si RJ. Ayan, so, disconnect siya sa akin kasi dito masusubok yung, yung importance ng self-confidence mo. So, pagka prepared ka and yung self-confidence mo yung parang nagli-lead sa'yo. Kahit na anong distractions, mako-concur mo yung... Kahit judge or audience, no? Kaya mong harapin. That's okay naman. Pero kasi hindi mo may iwasan yun eh. Kahit, kunyari, nasa pageant ako. Before kasi sumasali rin ako ng pageant. So, pag sumali ako ng pageant, mas iniisip ko yung mga nanonood sa akin, anong sasabihin nila kaysa sa sasabihin ng judge. Parang may ganun ka. Kasi syempre, maka-conscious ka sa sarili mo. At the same time, isipin mo yung mga pwede nang pag-usapan after ng pageant na sinalihan mo. Kasi,
After all, ikaw yung topic nun eh. Kasi ikaw yung sumali sa pageant eh. Okay. Naman tayo sa 7. Connect or disconnect? Hindi talaga mahilig sa pagsali sa pageant. Napilit lang, biglaan lang naisali kasi, alam mo yun, trip na lang ng mga Sino sasagot? Yung mga disconnect kasi, sila yung mga laging sumasali yan. So, pupuwi tayo sa mga connect. Ikaw, Rodrigo. Bakit ka, connect ka ba ulit? Connect siya. First time mo bang sumali? Napilit ka lang ba? Wala ka talagang hilig sa pagsali? Yes. Since first time yung pageant na to na sasalihan ko, hindi talaga ako sumasali talaga sa pageant eh. So, for me, lang naman siya. Gusto ko lang makaka-experience ng isang pageant. Bakit may pageant. change of heart bigla kang sasali ngayon? Sa laki agad, kasi buong school agad. Yes. Kasi for me, it is a big, sa confidence ko. And opportunity din. Kasi, ever since nung bata pa ako, problem ko talaga yung confidence. And sa pagsali ko sa pageant, parang dun ko mapuprove na na meron na akong enough confidence para humarap sa madaming tao na lumampasan. And sa mga ganitong competition, hindi lang naman yung confidence mo ng boost. Nakaka-inspire ka din sa mga taong hindi rin sanay sumali na, ay siya nga, dati hindi sumasali, ngayon sali siya. Pero yung boses mo kasi parang pang pageant talaga na parang, laban na kahit laban. ang layo nung sagot, word peace lang sinabi mo, parang nanalo ka. Word peace. Ano gagawin mo pag nanalo ka? Word peace. Di ba? Hindi ata na-amaze, natatakot. Ay, panalo na yan. Parang pagtapos ng pageant, saka dumadaan. Ay, ganun eh. Okay, next question. Ayan, dahil competition itong pageant, so, ang tanong natin is, hindi ba naiiwasan na nagkakaroon ng hidwaan sa kapwa contestant? Oo, yung connect or disconnect? Go, connect or disconnect. May hidwaan sa other candidates. Disconnect. Gusto ko yung connect kasi sila yung nakapansin eh. May, dyan? May tinatagong issue yan eh, ha? Bukayin natin ngayon. Pili ko dalawa sasagot ngayon. Sige. Si Marla muna ang una dahil babae naman siya. Meron na bang chance na sumali ka ng pageant at nakaaway mo yung isang kalaban mo? Hindi naman po sa nakaaway, pero parang it's a competition. Namin naman sa hindi. It's a competition na kung saan talaga labanan kayo eh. Pataasan ng ego kung sino man nanalo. Kasi hindi ka naman sumali ng pageant para lang, wala lang. Yes po, wala lang. Best friend pageant. Hindi naman ganun eh. Kaya ako sumali ng pageant is either your passions or your will talaga or gusto mo talagang manalo. So, whatever happens, hindi ka magkaroon kaaway pero alam mo sa sarili mo, deep inside on your heart, meron yes po, merong place sa heart natin na it's a competition, kailangan ako yung mananalo. Pero kasi before nung nagpa-pageant din ako, male pageant pa yon before. Sumasali ako. Oo, friends kaming lahat. Pero dahil nasa fire kami ng competition, yung social pressure na kahit friend mo yan, may ganyan. Siyempre may ganun kayong hidwaan. Pero after the pageant, after the fire, na may hit kaming lahat, after nun, wala. Okay na kasi nga, inilalaman tayo nung idea ng goal. Ikaw, Israel, meron na bang chance na sinabotake ka? Or feeling mo, ganun talaga na lang kasi ito meron eh. Hindi, parang may nabuong tension between other candidates and you. Ano naman po, hindi naman siya about us. Kasi, unang-una sa lahat, mag-aano naman kami, kumbaga, magaan kayo? Hindi, magaan yung nararamdaman ko sa kanila. And, pero yung tulad nga sinabi ni, basta, tulad na sinabi niya, parang ngayon magkakaroon ng hidwaan. Hindi, competition is, competition. So, kahit ayaw mong mangyari yung ganung bagay, nagko-compete kayo eh. Parang friendly fight lang naman kasi. Yes. Hindi naman talaga may iwasan. Ayun po, thank you. Okay, next question. Saan na ba tayo? Eto, 10. The experience ng sumali sa mga ganitong contest nang wala ang kahit isa sa audience na supporter niya. Yung parang pumasok ka sa isang batalyon ng hindi mo lugar. So, lahat na nakasuporta sa kabilang candidate. So, ikaw walang pumapalakpak. Sa'yo walang nagsusupport. Na-experience nyo na ba? Connect or disconnect? Ay, connect si siya. Gariel naman. Oo, connect siya. Connect siya. So, saan mo siya na-experience? Tsaka si, Huwag mo na banggitin kung ano lang. Paano mo na lang siya na-experience? Like, walang nag-cheer sa'yo talaga at all. Talent competition siya and all of my classmates were, nandun silang lahat sa isang klase namin and hindi sila pinapayagang mag-excuse. So, walang support system, wala, kahit isa. family.
Wala, hindi rin sila nagpapapasok ng That outsiders. time, oh my God. So, wala ka talaga at all. Saan to? Saan yan? Bulong mo sa akin. Bulong mo sa akin. Charing, hindi. Pero ang hirap kasi nun, parang wala kang taga-bus eh, pag lumabang ka dyan. Parang ngayon, Parang kanina hindi ka sinasabi na-motivate. natin na iisipin mo yung audience mo. Pero at the same time, kaya mo iniisip yung audience mo kasi iniisip mo kung may sumusuporta ba sa'yo. Kaya kung wala, parang medyo nakaka-down siya ng konti. Pero kailangan mo ituloy yung show kasi andong ka na eh. Pero ang sad lang nung ganun. Although may self-confidence ka, hanapin mo pa rin yung support sa Oo, environment. mag-cheer. Kasi yun yung mag-hype sa'yo lalo. Pero minsan kasi yung nag-cheer sa'yo, pag nagsasagot ka ng Q&A, minsan sila yung bad thing. Kasi nawawala ka eh. Oo, nadidistract ka. May question pa ba Kaya tayo? ano naman, kay Micaela, bakit connect? Connect po kasi na-experience ko siya when I was in elementary, I think grade 3. So, ang kasama ko lang nun is mama ko and I can still remember na ang pageant na yun is Little Miss Earth. And kinaya ko naman siya, kinenquer ko yung fear ko na kahit na alam kong wala akong taga-suporta, nanay ko lang yung nandun. At least kasama ko yung nanay ko. At least may mother ka, kahit isa lang. Sabi ko nga sa inyo, mas okay nang may isang nagsusuporta sa'yo. Kesa what? Pero ako, lagi ko nga sinasabi even before, nung straight pa ako, kahit hanggang ngayon daladala ko siya na, kahit walang nanonood sa akin, kahit walang family, friends, or kahit sinong sumusuporta sa akin, as long as sinusuportahan ko yung sarili ko, wala akong pakialam sa lahat. Tapos nung inadapt ko na yung sarili ko, naging bading na ako. Ha! Naging bakla pala bigla ngayon. Ayan. So, Ano eto. yung sagot nila, Patrick? Oo. Disconnect ba kayo kanina dito sa parang parang Na walang support supporter? sa isang Disconnect po. Kasi lagi kang may support. Iba to. Lagi siyang may support system. So, back then po kasi, Sino mga kaibigan nito kakaibiganin ko din? Parang, back then kasi nakapag-compete na rin po ako sa pageant in my senior high school days. And luckily po, yung cluster po namin po na tinatawag is they're full of support in every aspect po. Emotionally, financially, and many more. So, lucky po ako sa part na yun. Yes. Kay 8 naman, anong masasabi mo? kay 8 naman. Kay Art. Disconnect din. Kasi yung, importante po yung supporter and naranasan ko rin po siya ng once yung sa department pageant. So, yung supporter ko is isa lang. So, yung girlfriend ko lang. And, At least may girlfriend mo. Doon ako na Alam mo, sa lahat ng pinag-usapan, ayun yung mga nakapag-uwi ko. May support na siyang girlfriend. Ako walang nanonood. ayun po. So, ayun po. Yung, even sa wardrobe po namin, ganun. Siya lang talaga yung nakasuporta sa akin. So, kaya... kahit wardrobe siya ang katulong. Opo, sinunod po. Sino girlfriend mo? Girlfriend mo. Parang mag-support na rin sa akin. Sa'yo na ba yun? So, baka may nanay niya, baka pwede kong ligawan. Okay, connect or disconnect? Mahalaga bang maligo bago sumalang sa competition? Connect or disconnect? Ayan, kasi... Feeling ko, ikaw ang dapat ko tanungin. Wait, ito kasi ako eh. Pabot yan ng disconnect. Ito po kasi nagkasagot ko. Sumasali ako ng pageant, pagkagising ko, laban na. Grabe. Diyan. So tingin nyo, ano yung importance ng hygiene sa pagsali ng pageant? Hindi binabasa yung buhok. Hindi ako naman binabasa ako, pero may nakababad na head and shoulders. Ikaw, bakit? Bakit mahalaga maligo? Kasi po, Mike. Kahit hindi naman po sumali sa pageant, kailangan po talaga siya. Oo, na wala akong paringgan. Ayun Totoo po. naman, kasi ayun yung pangunahing Connect or disconnect? Mahalaga bang nagtutoothbrush bago sumagot sa Q&A? O go. Connect or disconnect? What if yung pala, yung hindi mo pagtutoothbrush, ayun yung good luck. Di ba? May ganun eh. Ikaw, bakit connect? Dre. Dahil mahalaga ang pagtutoothbrush. Kasi hindi lang naman ikaw yung gagamit ng mic. Connect or disconnect? Maka-open ka ba pag after mo sumagot yung susunod sa'yo nagtakip ng ilong? Habang sumasagot na nakaganan ng Q&A, nakaganan na. Connect or disconnect? Disconnect. Pati ka maka-open. Kasi hindi siya nagsipilyo. Hindi, yun? Hindi, strategy ko yun. Para Hindi makasagot. para mababa points sila. Para pag what is the... Connect or disconnect?
Dapat ba pwede bang manabutahe sa pageant or hindi? Support ba kayo doon sa mananabutahe ka? May pero pag may chance gagawin. Ayan, tama naman yun na hindi mo kailangan Hindi na papahiramin ng gamit. Sige. Connect or disconnect. Okay na yun kasi at least hindi ka nakasagabal, pero bawal ka na sa gabalin din. Bawal nyo kung yung problema nyo na hindi ko yung problema. Kasi after all, nga lagi nang sinasabi kanina, still a competition eh. Kailangan iisip ka pa rin ng strategy kung paano ka mas aangat sa iba. Diba? Paano ka mas makakaahon kesa sa iba. Ha? Oo. Early number 8, asaan yung kalaban mo? Hindi ko po alam. Pero nagwawala na sa CR. Pero din naranasan ko pagdamutan ng parang wala ata akong... Hindi, blush? Bakla. Hindi, nung lalaki pa ako. Concealer. Kasi kailangan pa rin natin may mga pimples. Parang mga hiram ako, walang nagpapahiram sa. Kaya bumili ako ng maraming concealer ngayon. Ang dami ko ng makeup. Huwag nila akong inaanong. Pag sila nang hiram ngayon, papahiram ko sila yung mga ginagamit sa puninarya. Ayan. Ikaw, may tanong ka ba sa kanila? Wala naman. Connect or disconnect? Maganda ba ako? Sige. Disconnect. Sino mag-disconnect? Both. Commercial tayo, may papaalisin lang ako. May exam. Ayan, so tapos na yung segment natin na connect or disconnect. Ayan, magbabasa naman tayo ng mga comments. Pwede pong makahiram. Ayan, may magic kamay lang yan, wala yung katawan. Wow, sobrang Latina ng mga host. Wala! Nagising ako ganito na. Actually, charek. And sabi yan ni Ruby May Coloso. Kaya pala member din natin Ayan. And CBA, let's go. Ano Aliyah CBA? Fulgencio. Ayan. Ang daming comments. Super pogi talaga ng EP. Anong connect ng be? Go Gariel Rosal from Eliasar Villedo. Jawa mo to? So, paano kayo nagkakilala? Ito pa. Let's go Patrick Q-I-O. Kogay. From Jensil Gonzaga. Jawa mo din. My best friend's girlfriend. Joke lang, wala pong gano'n. Baka iba. Ba't ako umiikot? Babalik lang ulit ako. The Voice pala to. Ba't ito binabasa? Sana manalo po yung ating nanabla. Hindi po ako kasali. Ang gwapo naman ni Mr. CBA, sabi ni Aliyah Fulgencio. Jawa mo din. Nico, ang likot mo? Sino yun? Ay, sorry. Go, Micaela. Whatever it is, I'll be here to support you, anak. Just enjoy the journey. Sino to hula mo? Madonna. Oo na, mahal mo na siya, Aliyah Fulgencio. Go, mahal daw. Agawin ba namin din? From Kyla Joy Flores, yeah! Go Isra! Ay, di ba? Divina Flores, 3 heart. Micaela Batan, go Marla. Friend mo, jowa mo. Hindi pa friend. Go Marla ulit, sabi ni Marika Maises Lakwi. Lakwi ba? Go Ate Oo na, si Marla na sinusupport nyo. Alam na kung sino pinakamaraming ticket. Si Aliyah Fulgencio naman, pati mga emoji. Oo na, be, jowa mo. Tapat nyo nga kay RJ. Tapat nyo nga kay RJ. Batiin mo yung girlfriend mo. Go. Shoutout. Wait lang, para maganda yung sumusum sa kanya na paunti-unti. Kaya mo natin yun. Wag na. Batiin mo na lang siya. Go. Hindi ako yung boyfriend. Huwag yung akin tapat. Ibat nyo. Ayan. Go. Shoutout sa'yo dyan. Alam ko wala pang tulog. Sinunang po ang manood. So, unahin mo yung sarili mo. Matulog ka muna. Kung baga perwisyo ka sa kanya ngayon. Go CCJE, sabi ni JB Gallego kan. Be, wala ka dito, wag ka mag-comment. Wag mo kami inaano-ano ngayon. Let's go CBA, sabi ni Rapi Sabanesio. Kilala niyo siya. Sabi ni Marian ulit, ang ganda ni Marla, yan. Lodi yan. Marla kaya yan. Idol Marla. Marla na yan. Be, si Marla siya. Kilala namin.
Bayad yan, bayad. Ilabas na ang guest. Super excited na ako mula sa Putrero. Unang nag-comment, girlfriend mo pala halos. Aliyah Pulencio, go, CBA, let's go. Ayan na. Oh, para ma-shout out. Para ma-shout out. Ayan na, ano ko na lahat ng comments. Kung may tanong po kayo sa ating mga candidates, pwede kayo mag-comment yan sa baba and sasagutin namin dalawa mamaya sa chat. Hindi na sa live. Ayan, proceed na ba tayo sa second segment? Okay, let's proceed sa second segment na Banter. banter muna. Nagmamadali ka ba, be? Gusto ko pa sila kausap. Ang init kasi ng jacket eh. De, ayun nga, natanong namin kanina kung first pageant, yung ilan sa inyo first pageant to, yung iba naman ano. Sino yung mga well-experienced na pagdating sa pageant? Si Ate Marla. Marla and Mika. So sa tingin nyo, ano yung advantage and disadvantage ng pagiging nyo sa pageant? Parang sanay na kayo sa pageant. Since Eren po, ano naman, ang advantage niya is alam mo na yung flow nung alam mo na yung flow nung pageant. Kung paano mo i-execute yung galaw mo, alam mo yung kung ano yung magiging kahinaan mo, magiging kalakasan mo. Well, sa disadvantage naman, minsan, hindi kondisyon yung katawan mo. Minsan, kaya mo. Minsan, takot ka. Minsan, sa sarili mo, feeling mo, hindi mo kaya. May mga ganun po kung ano. Oo, parang kasi may time na confident ka talaga, may time naman na kinakabahan ka talaga. Ikaw, Marla, ano yung disadvantage and advantage ng pagiging pageant mo simula elementary? I think yung advantage po, like sabi nga ni Mika, you know the execution, you know the flow, alam mo kung paano i-deliver yung suot mo, whatever it is, maging basahan man or maganda, alam mo paano alam mo paano mo ipo-project and magkakaroon ka ng self-confidence during that time. Pero I think the disadvantage po is yung pressure. Siyempre, alam ng mga tao na yan na yung porte mo eh. Yan na yung larangan na tinahak mo since then. So yung disadvantage talaga is ikaw na yung mismo nagpuput ng pressure sa sarili mo na kailangan this time kahit hindi naman na nagdidikta sa'yo ikaw na Kasi minsan yung ibang tao, kahit ayaw mong pakinggan yung sasabihin, pero minsan, aminin man natin, natatamaan tayo ng pressure na yun eh. May judge na pahapyaw na hindi discredit ka na eh. Tsaka yung pinakamahirap po kasi yung ikaw na mismo yung nagpuput ng pressure sa sarili mo kasi iba na po talaga yung intense na nararamdaman mo. Kasi nga, you have the name na eh in this parang field eh, na kailangan mo nang i-live up yung pangalan mo. Na hindi na nila sinasabi pero ikaw na. Ayan. Si Jay naman kasi nagtaas din siya ng kamay. Actually, it's my third time na po. When I was a kid, dun po yung first time, and second time is nung departmental pageant and this is the third time po. So, yung advantage niya po is, yung parang gamay mo na kung ano yung mga mangyayari. Alam mo na kung paano mo dadalhin yung mga segment, yung mga damit, yung mga kailangan mong gawin during the pageant. And yung disadvantage naman niya is, yun nga, sabi ni Marla is, parang alam ka nila na yun na yung ginagawa mo. So parang you put yourself to be judged. Oo. You put yourself na and sometimes judging yourself na din. Yeah. I-criticize ka na ng mga tao na nanonood sa'yo kasi sasabihin nila, ay, pang ano na yan, pangalawang laban na yan. Parang, judge ka na kasi sumali na sumali. Yung mga ganun, di ba? May mga ganun. Ay, yung mga unang judge na eh. Pag sali ka ng sali, sumali na naman. Kasi hindi nanalo. Hanggat hindi nanalo yan, hindi pa natuto. Ayan. So, magbabalik tayo after ng commercial. Magko-commercial muna tayo. Comment kayo dyan. Mag-comment muna kayo hanggat nagko-commercial tayo. Heart kayo.
CMU Anong Connect, the very first podcast program produced by CMU iConnect. So now proceed na tayo sa third segment na ba? Second segment na pinamagatang Pick Connect. Okay, bali sa segment na to, mag-flash kami ng pictures diyan na anong connect nung photo na yon sa ikaw ngayon. Sa laban mo ngayon, sa lahat. So, hati-hati kayo, tatlong sasagot sa una, tatlo rin sa pangalawa, at sa huli. Naman kayo. Okay. First picture na ba? Okay, first picture. Si Israel muna sasagot. Go! Ayan. Ano yan? Ang bigat nung ano. Oo, Diyos ko. Crown. For me, ano siya? Ang crown is a medal. Medal natin siya sa pagdating sa pageant. And so, sa leeg mo siya isusuot. And ang pagkuha nito is hindi basta-basta. Kailangan mo ng preparation, ng ilang days sa paghahanda, ganyan-ganyan. Then, para makuha mo siya, kailangan deserving ka rin. Ayun lang. Ikaw. So, for me po, yung crown is not just a crown. Hindi lang siya design. Yes. Kumbaga, yun yung sumisimbolo. Kumbaga, hindi ka basta corona lang. Corona yes. ka. Okay. Yes. Ano siya? Sumisimbolo siya ng mga pinaghirapan mo, lahat ng naging preparations mo sa pageants, at kung gaano ka kagaling. Yes. So, pag marami kang crown, ibig sabihin, master mo na yung field na yun. Reflect yung, yung performance mo kada... Kala ko kasi nagbibenta ka. Kaya wala dami. May ko pala yung supplier. Pwede rin nung sali ka ng pageant, kada crown bibenta mo din. May business. Walang puhunan, di ba? O go. So, for me, yung crown is nagsiserve as inspiration para mag-reach pa ng higher goals na hindi hanggang dyan ka lang. Kailangan umabot ka pa. Parang hindi hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. Ano daw? Hanggang doon ka lang pala. Parang hindi lang yun. Meron pa more. Parang reach for more. Oo. More crowns. What if nagkaroon ka ng corona pero yung virus? Ayoko nun! Okay. Next Pick Connect. Ayan. Ikaw naman ang sasagot, Be. Ano yan? Stage. Mic. Mismo, mic. Ano masabi mo sa mic? Kay mic. Stage mic po, parang nakikita ko siya, dito mo sinishow yung sarili mo, kung paano mo siya pine-present. Kumbaga, dito, kapag nasa stage ka, in front ng mic, parang dito, yung sinasabi mo sa na sumasagi sa utak mo, nilalabas mo siya in a words. So, for me, ay nagdi-describe sa'yo, sa sarili mo. Parang medium mo, para ma-present yung sarili mo. Wow, alright. Ikaw naman, Rodrigo. Saan pong kita pa niya? Rodrigo. No, parang pang telenovela. O, gobe. For me, nung nakita ko yung picture, ang unang umano sa isip ko is how you will use the mic. Kasi you can use the mic to inspire other people, to advocate something. So I think it's up to you na lang how will you use the mic properly. Kasi engine na yan. Yes. Tanong na lang kung makaka-influence ka ba in a good or in a bad way. Yes, dahil goodwill kayo. Good dapat yung sasabihin. Para sa kunin ko, sino yung bad will? Okay, ikaw Marla. I think that mic po will represent the boys because using that mic... Ang mga lalaki, no? Hindi mo boses. Okay. Because I think using this mic, you're the voice of each and every student, like joining in this pageant, like ambassador of the goodwill. You're just not representing your department or itself. You're just the voice and the representations of all the students, of all the 1,000 students of CMU. So I think the mic will represent the voice of each candidate for the purpose and the brain itself. Alright, that's cool. Alam mo, ako ng oo, pero Diyos ko, parang ito na ba yung goodwill? Finals na ba to? Kaya nga di ba? Parang na-pressure yung huli siya yung huli yung sulit. Okay, last Pick Connect. Ano yan? Salamin.
Kailan mo ako papansinin? Nakikita ko po dito sa mirror yung nagre-represent. May mirror salamin yan, ha? Go. Nagre-representa kung sino ka talaga, yung ganun. So, makikita mo yung sarili mo in a positive way na pwede mong gamitin to inspire others. Then, yung sa salamin na yun, makikita mo kung saan ka talaga magaling yung ganun. Parang, yun po. Parang reflection mo kung paano ka makaka-inspire. Kung pangit yung reflection mo, huwag ka na lumabas. Kasi pangit yung, di ba? Sa pangit mo madadala eh. So, gandahan na lang natin, di ba? Okay. Ikaw naman, Be. For me, siguro ang nire-represent ng mirror is, yun nga, parang reflection. Kumbaga, tool siya on how you would represent yourself in front of a crowd. How would you influence them? What would you say to them? Or what is your mission for them? Ganun. Nakikita mo sa sarili mo. Sabi nga nila, bago ka mag-inspire na ibang tao, sarili mo muna. May line nga si RuPaul, yung drag queen na idol ko. If you cannot love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Diba? Parang mamamahal ng ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo. Kung hindi mo mahal yung nakikita sa sarili mo, wala kang karapatan magmahal ng ibang tao. Ikaw naman, Dre. Actually, ano yung minisay ng salamin? The mirror or yung salamin is nagre-reflect siya on yung kung ano yung behavior natin, kung ano yung nakikita sa atin ng tao. Oo, kasi ayun. Kasi, like, pag tumingin ka sa salamin, ikaw nakikita mo, ay, okay tong tao na to, mabait to, may itsura to, ganyan to, basta, yung confidence na ito, umapaw. Pero, outside that mirror, may iba't ibang tao pa din na iba yung tingin sa'yo. So, it's really not how you reflect to the mirror or to yourself. Parang, yung tao kasi, sila, kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun yung ginajudge nila, yun yung pinapansin nila. So, it's not about your reflection, it's about the thinking na iniisip ng tao sa'yo. Pero, nasa sa'yo yun kung paano mo ititake yung reflection nila or yung sinasabi nila sa'yo. So, yun. Kasi yung take ko sa mirror, minsan nakasuntok ako ng salamin. Pagising ko, ay! Ako pala yun, nagulat. Ako din pala, sabi ko, sayang salamin, nabasag ko pa. Parang sinasabi lang ng Dre na, kahit ito yung nakikita mo sa sarili mo, may ibang tao sa labas, hindi naman yun nakikita. Kaya ang payo ko dun sa ganon, mahalin mo yung nakikita mo sa salamin. Kasi pag hindi mo mamahalin yun, hindi na nga mamahalin ng ibang tao, hindi mo pamahal. So, mahalin mo na. Ayan. Surprise! May isa pang pick connect para sa atin na. Wala. Wag na. So, ayun, yung mga pictures kasi na yun, ayun yung parang, hindi naman kailangan sa pageant, pero usually na, di ba? Salamin, kailangan mo siya for preparation. Habang nag-aayos ka, nakatingin ka sa salamin, doon mo nire-ready yung sarili mo. Minsan nga, di ba, nagpa-practice tayo ng mga Q&A. Yung mga ano lang naman. Kinakausap natin yung sarili natin. Sa salamin. Yung mic, minsan pinangahampas yan sa ulo ng kalaban. Ba't ka maghahampas? Hindi, yung mic ginagamit siya, ayun nga, tama lahat ang sinabi niya ng medium to hear your voice. Di ba? Kung ano yung sasabihin mo sa mic, hindi lang naman yan dahil maganda yung sagot mo. It will reflect who you are. Kaya dapat, kung ano sabihin mo sa mic, yung mga ganda lang, kaya sa mic na gamit ko, sorry kasi hindi magaganda yung lumalabas sa mic. Tapos yung ano yung isa? Crown. That's the reason why you joined. Yeah. Hindi lang siya material na bagay na isusuot sa ulo mo, but the title, di ba parang tayo may pleasure after ng competition. Kahit ako kasi dati, ang award ko lang most congeniality. Lagi akong ganun. Proud na ako kasi nga, after all of the competition, kahit wala akong mauwi, happy ako kasi I gain experience. I gain knowledge, di ba? I gain friends, di ba? Parang yun yung mas nagmamatter ka sa akin. Pero yung crown, hindi lang siya material na bagay. It represents the whole competition, kung ano yung pinaka-nakuha mo sa competition. At saka kung ano yung pinagkatiwala sa'yo ng mga judges, ng mga tao, yung responsibility na... Hindi lang kasi natapos sa title. We have responsibilities. Ayan. Pero kayo, kung papapiliin kayo doon mauuwi nyo, ano yung gusto nyo mauwi? Yung crown, yung mic, o yung salamin? Crown pero walang cash prize, pero pag mic may 1 million. Pero pag salamin, iyahampas sa ulo. Kasi usually, minsan, yung iba kasi ginagamit yung pageant as a way of living Lalo na sa mga LGBT community, ginagamit talaga to as a way of living na, kumikita kasi kami dito. Diba? Kayo, may tanong ba kayo sa amin? Wala lang, baka curious sila sa board. Kasi yung nagpupush sa mga na... Sumali, minsan. Pero minsan kasi,
Tulad ng mga kilala na sa larangan ng pageant, hindi na for money eh. Passion na yun. Passion and to talaga. represent yourself. At may gusto silang iparating, may mission sila, may Oo. advocacy sila. Kayo, may mga advocacy ba kayo? Yes. Pwede ba namin matanong, kahit glimpse lang ng advocacy, title or what kind of topic? Ikaw, anong advocacy mo? May advocacy po kasi focuses on safety and security inside the campus. Para ano pa rin, naka-align pa rin sa Yes, course mo, which yes. is Criminology. Criminology. Ikaw, dear. Yung advocacy ko po was about safety din. It promotes different equipments, yung mga naglalak ng CMU like first aid kits, ganyan, fire extinguishers. Pangunahing kailangan. Tapos meron din siyang trainings and seminars about fire safety and basic life support. Ang maganda doon, yung advocacy nyo is parang interact to each other, nagsasama talaga. Ikaw, dear, anong gamit mong shampoo ngayon? Anong advocacy mo? My advocacy is about sexual health and rights na tumutukoy sa more on kaalaman ng mga kabataan sa sexualidad. Yes po. Kasi alam naman natin nowadays nag-increase yung HIV, Because AIDS, of lack of ganun. knowledge. Yes Wala po. silang alam kasi. Also, yung mga kabataan, which is the teenage pregnancy. So, syempre, as a kabataan, and naalam ko kung ano yung mga struggles, kasi nakikita ko siya, and gusto kong makatulong na magkaroon ng knowledge yung mga kabataan about sa proper and healthy sex. Okay. Ikaw, Israel, anong gym ka nag-gym? Anong advocacy mo? Magkas-align ba kayo or may sarili kang pinaglalaban sa buhay? May sarili po. Okay. Pero Dati naman ha? Go. Yung sa akin is nakafocus talaga siya sa mental health ng kabataan. Yes. Kasi for me, mental health matters and hindi kasi siya basta-basta nakikita. Hindi siya na-show through outside or Trader nga daw ang mental health. Yes. And nagkaroon na po kasi ako ng friends na nagsasuffer sa depression po. And nakikita ko kung gaano kahirap para sa kanila yon. Ayun. Nakikita ko gaano kahirap sa kanila. Kaya parang naisip ko, mag-focus na lang kaya ako dito para makatulong din ako. And yung friend ko po kasi na yon is parang ako yung nagiging source of, hindi naman po ako mayabang, pero nagiging source of... Yabang naman, ang yabang. Hindi, nagiging nagiging source of lap niya po ako and parang ayun na po nagiging source of ikaw yung strength. nakaka-help para gumaan. Yes. So sa lahat po ng nanonood at may kailangan dapat po kayo Israel. Sasamahan niya po kayo kahit saan. Yes, totoo naman po 'yan. Pero ayun po, naisip ko bakit sila lang? Pwede ko naman siya i-share pa sa iba. Pwede pa rin naman ako makatulong pa sa iba. Ayaw makatulong. Alam ko bakit sila may problema? Siya yung problema niya. Kala ko ganun Ayun lang Ikaw, anong mo? Yung sa akin po, yung advocacy ko po, it's all about physical fitness po. May pasumba ka ba? Nanalo kami pasumba ka? Kaya yung marami rin po kasing pwedeng magawa sa physical fitness, kasama na po yung mental health po natin and yung physical health. So naniniwala po ako na kapag may roon pa tayong magandang katawan, makakatulong rin po siya para sa ating mental health. Okay. Ikaw naman, Marla. What's your advocacy? Ako po may goals or advocacy talaga is the digital responsibility for each and every student. In a way, I title this one as pause before you post, think before you link. Yes. Kasi in the modern world right now, ang pinaka-importante po talaga is you know how to manage through social medias, how you manage yourself dealing with the others through internet. Kasi kaya nga po nauso yung scams, nauuso yung cyberbullying. Kasi hindi po lahat is may proper knowledge regarding with the digital The use of digital platforms. So I think this advocacy is kaya ko po siya pinropose in this kind of pageant kasi everyone right now, every student suffer from cyberbullying just because hindi nila alam how to deal or how to be responsible through using social media. Hindi mo malamas yung mga fake news. Yes po. Kaya parang sobrang lawak nung mo. Most especially, we have the CM or Secret Files. Yes. Kasi maganda naman po talaga may CM or Secret Files. To hear the voice. Yes. Pero dapat ginagamit siya in a proper and good way. And it should be, all the student must be responsible how to use it. Yes.
And tama yun na sa'yo, sa generation natin ngayon, mas kailangan niya na yung mga ganyang advocacy. Kasi lahat tayo may phone na Oo, tsaka yung mga advocacy nila, sakop dyan. Safety, mental health. Isang dagdag sa mental health problems ng mga kabataan ngayon is because we focus on digital platforms. Na nakalimutan natin mag-interact in person na mas mabasa natin sa social media na i-stress tayo. Kahit hindi naman tayo part ng issue, di ba? Kaya yung CMU Files, walang comment ako. Ikaw ba, anong advocacy mo? So yung advocacy ko is breaking barriers to achieve your dreams. Since So mananira tayo ng gate. Since ang main reason ng pagsali ko sa pageant is to prove to people that you can do anything. Anything is possible with enough hard work, perseverance, and determination. And gusto ko rin dun patunayan na once a timid person is now standing in front of them na sumasali sa pageant. Nakaupo ka nga ngayon. Standing sorry. naman. Ayun na ba ako? Ayun po. Ikaw, Jay. So yung ko naman po, yung advocacy ko po is for our student worker. So it's called Kasanggap po. Kasangga sa pag-abot ng pangarap. So kasi po Kumbaga ikaw muna papasok sa room pamang nagtatrabaho. Kasi we notice po na sa college po is marami nagda-drop out and marami din pong nagkakaroon ng financial instability. So dahil doon nagkakaroon sila ng choice or nagiging choice nila na magtrabaho na lang kaysa sa mag-aral. Or want or needs. Yeah. Mas kailangan nila yung needs. So yung ngayon po, dito po sa programa na to or dito sa advocacy na to is meron po tayong tinatawag na digital library. So kahit na nagwo-work ka, pwede mong ma-access yung digital library para magkaroon ka ng access to knowledge, to learnings po. Para hindi ka naiiwan kahit na nagtatrabaho ka. Meron kang digital library na pwede mong puntahan, na pwede mong i-search na para hanapin yung mga lessons doon. And so you have to connect with the professors. Yes po. Kasi para ma-push. Wow. Pero meron tayong portal, parang portal vibe pero ibang version. Yes. Sana hindi siya parang may po yung sa digital library para magkakaroon ka ng website na para doon nila i-search yung mga previous topics and lessons. Okay, alright, that's good. Kasi maraming humihinto kasi hindi na makaka-catch up diba, sa lesson. Okay, ikaw naman. So, yung advocacy ko po is about the importance of technological and media literacy. Kasi as a future IT professional, parang it is my mission rin to spread information or to spread knowledge about on how to properly navigate or to properly use our technologies nowadays. Kasi po, yung technology is part na siya ng our everyday lives through education, transportation, and many more. So, yun po. Tsaka yung technology kasi, kahit pilit nating iwasan at sabihin nilang masama sa human being, hindi na siya mawawala, mag-i-evolve lang siya na mag-i-evolve. Because sabi ko nga sa inyo, everyday yung tao, iba yung tinaisip niyan, kaya niyang mag-evolve ng bagay, di ba? So, lalaki ng lalaki ang technology. Kaya tama rin yan na dapat may guidelines siguro or principles na kung paano ba talaga ang tamang paggamit or pag-adapt ng technology. Yes. That's good naman. Actually, lahat ng advocacy nyo is interconnected to each other kasi mental health, social media, technology, and all. Kaya parang applause to you. Palakpakan natin sila. Comment down below kung maganda ba ako. Sino yung gusto nyong advocacy? Magbabasa kami. Ayan. So, may add lang akong question sa'yo. So, di ba, IT ka ba? Yes. Bukod sa IT, ano pang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Pinagkakaabalahan? Hobbies, ganun. Hobbies po. Oo. Sino yung asawa mo? Hobbies, ano yung iba mong ginagawa bukod sa... Mainly po kasi, so as a first year student, I think the number one focus ko po right now is studies. Kasi syempre as a IT professional or future IT professional, marami pong fields gaya ng coding or na in demand ngayon. Yes, in demand po. Marami po siyang parts that need to be covered or need to be focused on. So yun. How about si Patrick naman? Ikaw, ano pang pinagkakaabalahan? Bukod po sa studies na nagsa-sideline din po ako as a delivery rider and online games din po. So matutulungan ka ni Dre kasi yes. Collab na lang kayo ni Dre. Anong online games nilalaro? Pwede mo magsabi ng online games? Wag na nga, bulong mo na. Ayan, so pumunta tayo sa pinaka-last segment ng podcast. Ito ang
CMU Connect. Ganda ko. Ay. Hindi, ako pipili na mauuna. Dito naman, pag ganun. Ano? So, sa segment na to, meron kaming questions dito sa jar na kung Hinanda sino man para ang sa inyo. papalarin sa mga gandang Kakwela. tanong at sa mga... Basta magaganda lahat, magaganda lahat ng tanong. Ayan. Gusto kasi namin malaman kung paano nyo lusutan ng Yes. iba't ibang klase ng tanong. Kung gaano kayo ka-ready sa Q&A for Sinusubok next na namin week. kayo. Alam mo, maganda namin itong segment na to, especially for you, sa inyo. Wala naman kaming ganyan, pero sabi ko, dating si Marla, silang lahat. Gawan nyo ng ganyan ngayon. Binili pa namin to sa Thailand. Kaya mamaya, 100 Pesos po. isa. Okay, ready na. Bubunot kayo. Ako na iikot. Tapos bibigyan niyo sa akin ako magbabasa ng question. Sino mo una? Gusto ko randomly para twist of fate talaga. Kung sino talaga yung Ikaw na una. Bilisan mo na. Puputusan kita. Nakalay ba? Sorry, I love you, dear. Okay, nabasahin natin. First question for... Aray. Mamamatay pa ako ngayon. Okay. How deep is your love? How do you define integrity? Thank you for that wonderful question. For me, integrity is when you can stand on your own decisions, even those decisions are hard for you, and kahit mahirap para sa'yo or mag-choose ka between life and death, kung kaya mong panindigan yung decision mo, I think that's what integrity means for me. Yeah, perfect, diba? Gusto ko yung mga ganyan, kung paano nila masasagutan ng Okay, next natin si RJ. Paabot nga, be. Bubunod ka. Ang mo na mabasahin, suntukin kita. Bawal. Hindi na shoot. Excited ako sa mga tanong natin. Kasi pinaghandaan namin to. Yung gusto ko ng tanong. Okay, RJ. Kung huling hinga mo na, ma-open ka ba pag nagtakip kami ng ilong? Bakit? Pasagot ko. Ayan totoo yan. Kung huling hinga mo na ngayon, at nagtakip kami ng ilong, ma-offend ka ba? Bakit? Kinabahan na. I love it. Answer na. Hindi naman ako ma-offend totally kasi naniniwala ako na hygienic person ako, and I know to myself na kahit ganun yung mangyari, depende pa rin kasi sa tao kung ano yung magiging reaction nila. Kasi ako ma-open ako eh. Diba? Hindi ka, tulong! Nakaganon ka. Tutulong pero nakaganon, tapos ma-open talaga. Okay, next natin si Israel. Yes. Go Israel. It's your time to shine. Bunot. Pili ka doon mag-shine dito. Kaya mo yan. Nakakatawa yung tanong. Ba't naman magtatakot na? Mamatay na yung tao. Ano yung pinaka-importanting parte ng katawan mo at bakit? Sensitive po tayo, Habi. Sensitive po sa mga sasabihin. Huwag po tayo kabangit ng mga bagay. Ito po yung tanong. Pinakamahalagang parte ng aking katawan is... 5, 4. May back. Yung likod ko. Ay, bakit? Bakit likod? Kasi una sa lahat, isa pong sport guy po, and ilikod yung source of power namin. Pag sumusuntok kami ganyan. Boxing po kasi talaga ang sport. Pag sinuntok yung likod mo. And then nga, yung likod is source of, namin siya, strength. And, source of strength, and, ayan din po yung pinagugutan namin ng bawat bira ng suntok, bawat bira ng So, siya pinakamahalagang parte ng katawan. Yes po. And, Paano kung wala kang likod? After leg, kamay agad pa ka. Magiging open ka ba? Magiging uod na lang po ako. Uwi ka na lang. Ayan, likod daw dahil isa kang boksingero. Yes po. What if bibigyan ka ng chance makasuntukan si Mike Tyson pero nakatali ka? Iwas ka lang. Okay, next naman natin si Dre. Ikaw magbasa.
Abot. Bakit ayaw mo po mag-exam? Feeling ko nga ayaw niya. Na? Kaya mag-exam kaya siya. Wag po kayo maniniwala. Huwag mo mababa. Ay! Gusto ko to. Okay. Anong message mo sa Comelec? Alam mo ba ang Comelec? Wala, pinaganda ang Wendy, sana punta. Wala, sayang. Pa-retire. So, ano po, this topic is very sensitive right Relevant. now since nagkaroon tayo ng issue about the Comelec or the student na hindi po alam yung Comelec. So, ako naman po alam ko naman po yung Comelec kasi as a social studies student, kailangan alam po namin yung mga sangay ng gobyerno. So, yung Comelec po is the Commission of an Election. So, yung masasabi ko po sa Comelec, di ba po, yun naman po yung tanong, di ba, kung ano po yung masasabi ko sa Comelec. Kasi nalalapit na yung election ngayon. So, what's your message? Galingan po natin kung paano natin babantayan yung bilangan o yung mga mangyayari during the election and also yung mga qualifications kung tama ba na nakaka-qualify yung mga tumatakbo sa ating gobyerno since yung people din naman po yung makikinabang sa mga actions ng ating politicians. So, yun lang po. Alright. Kay Marla naman tayo. Marla, bunot ka na. Sinama pa talaga yung props pa namin to bukas, be. Makita mo yung props. Kalat pa tayo ng props ngayon. Bayan. Okay, Marla, ang tanong sa'yo ay, haba naman ito, te. Sa mga problema na hinaharap ng ating komunidad, ano sa palagay mo ang dapat tutukan? Okay. Thank you for that questions. I do believe that the hardest problem that our country faces right now is the poverty. Saminin natin sa hindi, lahat ng tao nakakaranas ng kahirapan as of now. So yun yung feeling ko dapat tutukan sa larangan ng gobyerno, sa larangan ng pagresolba ng bawat problema din. I think poverty is one of the hardest problems that we encounter in our life or in life. And everyone else, I do believe, hindi deserve maranasan ng kahirapan. So I think the thing or the hardest problems, challenges, and difficulties that we faces is poverty, and it should be prevented or it should be end up with that. Thank you. Ay, wala naman. Ayoko na mag-comment. Baka mabash ako pa, nagbigay ako ng ano. Okay, next tayo kay Taas kamay na lang. Peter. Kay Peter. Pabunutin si Peter. Binabasa niya ibang question. Binabasa ni Rodrigo ibang question. Bilis. Basa niya napagandaan na siya. Okay na. Okay, ako na magtatanong. Ito, ganda ka mo, Diyos ko. Manood po kayong lahat. Kailangan niyo pong panoorin tong lahat. Lalo na po yung mga administration, professors, and students. Kung i-describe mo ang City of Malabon University in just 3 words, ano ito at bakit? 3 words. 3 words ba, hindi 3 sentence, 3 words muna. Go! 5, 4, nako, CMU community, Wait. Go. To describe them in 3 words, helpful. Hindi ba masali yun? Helpful. Helpful ulit? Ano ba? Helpful. Puro helpful pala. Sige na. Tinulungan ka na. Go. 5. Naku, hirap yung CMU. Citizenship. Parang core values na to ng CMU. Faithful. Okay, bakit? Bakit ayun yung, pag binanggit yung CMU, ayun yung gusto mong i-describe sila? Kasi, helpful muna, helpful. Bakit helpful? Helpful kasi yung CMU is, they do their job to help us as scholars to achieve our dreams and to finish schooling. So, yun, helpful sila in that part. Next is citizenship. Bakit citizenship? Dahil sa core values ba ito? Hindi, citizenship kasi syempre, yun nga, parang connected rin sa helpful. They choose to help their own people and yun nga, their own people. Okay. Third is faithful. Bakit faithful ang CMU? Connected rin dun.
Ay, ayaw niya na. Painful because... Sige, mamaya papanoorin ko na lang ulit. Alright, okay, next. Next, si ikaw na. Wow. Nagtakip lang ilong. Ako pa rin nagtakip ng ilong. Okay, next question. Ay. Sige. Bakit ba sa kanya? Pili ka iba. Pili ka. Sige, tanong mo. Hindi, kaya mo to. Okay. What is the essence of being a man? Ay, sakto criminology ko siguro. Bakit na yan? Ang essence po ng being a man is Faithful. true. Ay, No. sagot pala niya yun sa kanya kasal. Dalawang mic talaga para rinig na rinig ng buong CMU community. May pangatlo pa dito eh. Ay, wag mo labas yung pangatlo. Huwag mo ilalabas yan. Mag-end-live tayo. Okay. Nakapagsin na ng sagot. Okay. Ano po? Is pagiging matapang, not physically, but mentally also. Kasi? Kasi, I do believe na if you're mentally maayos and you nakakapag-isip ka sa lahat ng sitwasyon ng maayos, at tama. so, nai-apply mo siya through actions. And our actions becomes our reality din eh. So, mas nakakatulong if yung utak natin mas nate-train also. Okay. So, ang pagiging lalaki, pagiging matapang, not physically, Yes. but mentally and emotionally and spiritually and... Okay na pala, kaya pala ako naging bading din. Kaya pala naging lalaki. Kaya parang panindigan. Okay, next natin si Micaela. Sino na si Alas pa ako. Kaya mo yan. Nakasagot na lahat, no? Siya na lang hindi. Ikaw na magbasa. Sorry. Ako na lang. Okay. Anong ginagawa mo kapag wala kang ginagawa? Anong ginagawa ko Kapag kapag wala wala akong akong ginagawa? Usually, yun yung mga time na nagmuni-muni. So, physically, wala kang ginagawa. Pero sa utak mo, nag-iisip You're ka. thinking. You're thinking, gaya ko po, as a social work student, sometimes, naiisip ko yung mga tao na nahihirapan. Just like sa hospital bills nila, na kailangan ng assistance. And as a future social worker, naiisip ko sila na tulungan. And gagawin ko yung best ko para makapagtapos at mabigay yung mga kailangan nilang tulong sa abot ng makakaya ko. Thank you. Actually, my sister is a RSW. Kakapasa niya lang last year. So, nakaka-proud na ano. Ako din baka mag-second degree ako ng PABAD. Ng social work. Kasi, ewan ko, may pera kasi dyan. Okay, last but not the least. Ayan. Ito ha, hinuli ko to kasi sabi ko, Kalma. this Rodrigo is something to watch. This Rodrigo is my president. Ay, iba ba yun? Ay, iba yun. Iba na yun. Okay, bunot ka na. Pressure. Ako na magtatanong na itong last. Ang hirap. Oh my God. Ay, wala pa. Wala pa. Ay, ang ganda. If the planet Earth have... Charing lang. How can you describe the rainbow to a blind person? Oh, go. Ay na po mga kaibigan. Itutok ko lahat ng camera. Huwag niyo po itutok ko lahat kay Rodrigo, lahat ng camera. Ulitin ko ang tanong Rodrigo sa pangalawang pagkakataon. How can you describe the rainbow to a blind person? Paano mo sasabihin sa bulag kung ano ang mga kulay sa rainbow? Tapos tingin tayo Go. sa kanya. Go guys, tingin tayo lahat. Wala na. Hindi ko na masagot. Doon kayo sa bintana, tingnan niyo sa mag-aaral. Agaw, Rodrigo. Paano mo kayo i-describe? Ang hirap nga naman nun eh. Since Kasi kung ako, i-describe ko, may hirapan ako. Since Tapos blind person. very interesting question. Sorry, ganyan ka pala. Hindi pala ako yung kasali. Go. Very interesting question siya kasi nga since blind person yung itinutukoy natin, wala silang sense of sight. So, hindi mo sasabi sa kanila directly kung ano yung color na nakikita mo sa rainbow. So, for me, ang gagawin ko is, I will tell them the colors that I will see by representing it
in a different way. Since, kunyari po, In what way yung different? ayun nga po, since, kunyari sa color blue, sa rainbow, since, for some people, color blue might represent sadness, and for some other people, pwede po siyang, it represents peace or inspiration for them. And then, color yellow, it can represent joy, and then color red, it can represent anger po. So, para Parang Inside Out. yun nga po eh. Parang movie tong inaano mo, Bechere. So, po, I think you can describe a rainbow to Through a a feeling, to yes, an emotion. yes. And that's good. Ayan. Ang hirap nga naman. Parang pangalan sa Rodrigo. Let's go! Comment over, Rodrigo is my president. Magbabasa kami ng... Thank you po. Magbabasa tayo Thank ng you mga po. comments ngayon. Kasi, tingnan natin kung may nakuha ba sila sa mga sagot nyo, sa mga pinagsabi mo, o ineme nyo lang sila. So, tingnan natin yung comments. Asan dito, be? Tabay. Ano to? Ba't naka-screenshot? Nasaan natin? Asan, be? Pabalik na. Pasensya na. Ano po, conversation May, yung po ano. yung nabasa ko eh. Sabi, umanda ka sa akin mamaya, baby. Okay, magbasa tayo ng comment. Okay, ano yun? Ayan, ano-ano ang color. Ano nga ba ang color ng rainbow? Sino pwede magsagot? Kung ano? Ay, kumbaga pinapaandara niya tayo na maalam siya. Kumbaga, hindi siya nagsalita, pero... Go. Ano-ano nga ba ang mga kulay ng rainbow? Yun yung Roy G. Biv, red, orange, yellow, green, purple. Yung Roy G. Biv, yung red, orange, yellow, green, purple, indigo, violet. Indigo ba? Akala ko itim. Roy G. Biv, itim yung Nagka-knowledge tuloy ako. Ngayon, Go BFF Micaela. Sabi ni Lisel. Ganun talaga yun. Lisel Joel, you are the star in Star Magic. We love you. From Eliza Isabel. President na. Tapos sabi, Hoy Alisa, bakit hindi tayo friends sa FB? Sino to? Hoy Roderick, wag kayo dito mag-away. Tapos nag-explain yung unfriend yung nagtampo ko. Ayan, wait lang ha. Ba't kayo nagtampo? Inalungkay. Okay, ito. Shout out po, AP Nico. Shout out! Sobra kong na-miss ang CMU. Way back kaming ganito. But great job to our host. Sorry, hindi kayo kasali kami ng binati. Okay, yung kokoronahan, pero kami yung binati. Tsare. Let's go, Israel Soriana, sabi ni June Bailon. Sabi ni Ken Torres, sobra kong namimiss ang CMU. Way back, wala kaming ganito, but great job to our host. Graduate yan. Si Mama Ken. Hi, Mama Ken! Miss you! Love you! Eto, sagot daw ni Jade Sanarias. I-describe daw niya, I will describe the rainbow as my gender identity and that's for it today's video. Ha! Huwag na kami paglaruan dito. Gusto ko to. Ano yan? Sabi ni Eliza Isabel, ito raw ang sagot Ni Roderick. The essence of being a man is being me, as Roderick Ballesteros. Ay, aman nga siya! Aman nga! Shout out sa ex ni Marla. Yan pala sinayang mo. Sabihin mo ngayon sa camera yung Marla. Na-shout out sa'yo, ako ang sinayang mo. Go Marla, don't be shy. Sino si number 5? Gusto raw mag-apply sa iConnect. Sino? Si Peter. Sino gusto? Apply ka na! Halika na. Dali na. Samahan ka Wait namin. lang ha. Apply lang namin siya. Apply lang namin Hindi ko siya. bukas siya na dapat yung co-host. Genevieve, parehas kayo kausapin mo. Be, wag kayo dito mag-away sa comment section. Ano wala na itong connect dito, be? Inglesero talaga yung shota mo, Samantha Jusay Morelos. Ay, may tanong sa'yo, Si Nico. Peter. Ay, sa akin. Ano? Sino ang bet mo sa mga boys and girls? Okay. Sino ang nagtanong? Si Ma'am Jen. Thank you for that wonderful question. Kung papapiliin po akong sino ang bet ko silang lahat because they are me. And I am there. Ha? Tapos paglabas ka, abangan nyo ako. Uy, hindi na, uy. Parang nawala yung voice mo. Ha? Tapos abangan nyo. Hindi, kung papapiliin man ako sa inyong lahat. Sinabi ko naman na kanina yung bias ko is si Marla, siya, lahat sila. Lahat. Ay, ba't ako tinatawag? Hindi naman ako dyan. Kasi kaya ang sabihin ko ng bias ko is sino yung bukas? Sino yung bukas? Secret! Si Bade. Sa lalaki, ang bet ko talaga,
Si Sir Aaron. Ha? Sir Aaron. Sa babae, wala eh. Ha? Hindi. Ako naman, wish ko sa kayong lahat manalo. Kung kaya lang kayong lahat corona. Sige, bibilang ko kayo ng corona. Sige po. Pero ini-inject. Kasi virus siya. Naka-virus kayo. Eh, hindi. Ako naman, lahat naman kayo susupport ko. Mag-kailan doon ako talaga. Pag lumabas kayo lahat, babuko kayong lahat. Ganun ako mag-support. Di ba yung ibang support, cheer lahat? Ako hindi. Lahat kayo ibubuko. Para walang ano. Ikaw ngayon. Yeah. Sino yung napupusuan mo manalo? Kita ko pag sumagot. CMU Files? Wala CMU Files ako? Sige, ano na lang ako. Siyempre yung department namin. No offense naman, pero siyempre, support ko yung department namin. Pero sa base ng mga sagot, parang ayoko lang sa Israel. Hindi, siyempre yung department namin. Basis ako sa kung nasa... Sino doon? 4 yun eh. Dapat isang peer lang. Huwag niya akong pagsalita kasi baka may sabihin ako eh. Yung nandito ngayon, siyempre, sino ba yung nandito? Eh di bukas sila naman. Ikaw, Alex, bukod sa department natin, gusto mo yung pressure? Sino? Ako si Rodrigo. Bakit? Ganda ng sagot niya sa Rainbow. Kasi ano lang, tahimik lang siya eh. Tapos Pero pag yung boses nagsalita. niya mababa din. Pero may sense yung sinasabi. Nonsense yung sa atin. Tsaka bawal siya maging bading. Diba? Bading ka kanyang boses mo. Sa babae, sino? Eh, bawal yung department natin. Eh, di... Ngayon! Pipili ka ngayon! Ang isa na pipili mo ngayon, option lang. Sige, pwede na lahat kahit sino. Siyempre, department natin. Ako si Mikael. Kasi nakaban siya. Ay. Gusto ko yung smile niya, tsaka ang ano niya, very demure, very mindful, very cute. Siya nga yun. Okay, mag-promote po tayo ng mga activities para sa 31st founding anniversary ng City of Malabon University. Okay? Okay. So, March 10, Monday, meron tayong opening mass na gaganapin mula 7 a.m. hanggang 8 a.m. sa CMU grounds. Meron din tayong parade na gaganapin simula 8 a.m. hanggang 9:30 sa Monday din yan. Meron din opening ng program. Meron din field demo, intramurals, presentation of Mr. and Miss Ambassador of Goodwill 2025. Kasama na ang talent nyo. Tama? Yes. Okay. At sa March 11, sa Tuesday, meron tayong academic competition na 8 a.m. to 12 noon. Open house activity na nangyayari day 2 to day 5. Dance competition from 10 a.m. to 12 noon, intramurals ng 1 p.m. to 5 p.m. at syempre ang cultural presentation 5 p.m. onwards. Ay, hingal ako. Ayan, nga. March 12, birthday ni Marla. Oo, di ba? Sinagot nila. Birthday ni Marla sa March 12. Meron tayong bingo socials from 7 a.m. to 11 ba? Tama? Yes. 11 a.m. sa CMU grounds. Meron tayong community outreach na gaganapin simula 8 a.m. to 12 noon sa CMU Hall. And meron tayong faculty development training from 10 a.m. to 12 noon sa audiovisual sa AVR. Tapos meron tayong intramurals from 1 p.m. to 5 p.m. sa CMU grounds. And ayan. At sa March 13, Thursday, ko. meron happy birthday sa ating Simon. Taray! Bukod dyan, meron tayong Employee Wellness Day na 8 a.m. to 11:30 a.m. sa CMU Hall. Student Leadership Congress na 12 noon to 4 p.m. And syempre, ang pinakaabangan ng lahat, ang Mr. and Miss Ambassador of Goodwill 2025 Grand Coronation... Ay, pagod na ako. Coronation Night, 5 p.m. onwards sa CMU grounds. March 14, Friday, meron tayong CMU Research Congress na gaganapin simula 10 a.m. to 5 p.m. sa CMU Hall. Merong, ano yun? Library workshop mula 9 a.m. to 3 p.m. sa CMU Library. At merong, ayan. Sa March 15 naman, gaganapin rin yung CMU Night na meron din sa umaga naman yung mga presentation of sponsors na 8 a.m. to 12 noon at alumni event. Pero tentative pa po ito, so mag-aabang po tayo ng announcement. Ulitin ko lang po, sa March 15 ng CMU Night na may team na Enchanted Garden. Yeah. May mga outfits na ba kayo? Di po sa Ay, ba't di sa soma naman? Pahinga. Kasi bago. Valid naman. Ikaw, may outfit ka na ba, be? Pupunta ba tayo? Hindi din. Hindi, sa bahay nyo, no, outfit mo pantulog ba?
Okay, so kayo, invite nyo lahat ng nanonood sa atin ng mga students ng City of Malabon University na iboto kayo kasi meron kayong popularity choice on social media. So invite them. Kayo munang mag-partner para sabay na kayo. To all CCJ student. CCJ lang ba mag-react? Di ba all students? Ay, okay. Convince din mali mo, may galit din naman. Sayang. Malay mo naman. Go. Punta po kayo March 13 sa Coronation Night ng CMU. Yes. Ano ba yung popularity? Yung pa-heart ba yan? Yes po. Good Valid afternoon. ba ang like? Heart lang po. Baka may mga nag-like, i-kausapin nyo na go. Good afternoon, Malabuenos. Sana po, malike nyo po yung picture ng napupusuan nyong candidates. Just visit the Ambassador of Goodwill 2025 page and makita nyo po doon. Thank you. Anong gusto nyo sabihin sa mga taong ayaw mag-heart ng picture nyo? So, good afternoon everyone. We invite you all to watch our opening program in March 10. So, morning po is presentation po sa amin ng sportswear, and then sa hapon naman is sa talent naman po. So, yun nga, no? Sundan na lang natin yung sinabi ni Anyasco and... Tamad naman itong Mr. Madam Goodwill ng cast. Ako po si Joel Israel. Pwede nyo po kaming supportan through hearts para makakuha po kami ng... Ano ba yun? Popularity Award and... Ayun po, thank you. Malaking tulong na po ang isang heart para sa amin. Okay, angry ko yan. Kami po yung representative ng College of Business and Accountancy. So ako po si... Aswan na kayo. Ako po si Ron Joe Tolintin. Support nyo po sana yung mismong coronation night po sa pagbili po ng ticket, ganyan. And yung sa pag-like din po ng mga pictures sa social media. Ayun lang po. Maraming salamat. We invite everyone, CMU students, CMU faculties and administration, teaching and non-teaching personnel, to heart the photos of each candidates for the Ambassador of Goodwill, and also buy our tickets for the talent portion on March 10, 4 p.m. onwards is worth 20 pesos, and for the coronation night, which is March 13, Thursday, 4 p.m. onwards, which costs 50 pesos each. Thank you. Good afternoon, everyone. I would just like to invite you all to watch our pageant on March 13, 5 p.m. onwards sa CMU grounds, and gusto ko rin na anyanyaan kayo na i-heart yung post ko and ng mga anong post ba yan? Nakamim yan na heart namin yan. You can visit me sa Facebook, Manansala Rodrigo, and you can see my pin post there. Nandun yung post ng CMU Mr. and Miss Goodwill Ambassador, and pwede nyo siyang i-heart para kung gusto nyong manalo ako sa Mr. Popularity. Kung ayaw nyo comment down below. Kung ayaw nyo, hanapin ko kayo. Tapos I would just like to mention my partner, si Mr. Peter Cody. Mr. Peter Cody. Nandito siya. And my partner sa college department, same kami, first year. So support nyo kami guys, and we promise to give you a great show sa Kakain ka ba ng apoy dyan? Pwede. Ikaw, Dre. So since ako lang po yung nag-iisang CTE right now, and tomorrow wala pong... Hindi ka CTE lang. CTE. So, ako po yung CTE na nandito ngayon, and tomorrow po is parang wala pong magre-represent sa CTE. So, inaanyayahan ko po kayong lahat na suportahan po, hindi lang po basta yung CTE department, kundi lahat po na narito ngayon, yung mga candidates po, kahit bukas yung mga attend po, supportahan po natin sila. And also, you can purchase po the ticket na mag-lead sa amin para makapasok po agad sa top 5 kung sino po yung pinakamaraming mabebenta. So, yun po, please like and share po. Not like pala. Please heart and share the official headshots of every candidates, and also please support us this coming March 13 for our coronation. Alright. Si Peter. Akala ko aswan na sila kanina. Hindi, gusto ko Okay. Peter, magsalita ka. Asa si Tinkerbell, Peter? Si Wendy.
Alam mo, mag-iting girl bell dapat ako sa Enchanted Garden. Ikaw na mag-Peter sa akin. Alam nila ako atin eh. Sayang. I'll go. So, Tingin ka sa camera. good afternoon, everyone. So, I'm Peter Gode Cayas, one of the representatives for the Department of Computer Studies. And I'm inviting everyone to watch our pageant at March 13. Parang di pa sure kung pageant pa yung invite. Hindi, pageant. March 15, and we would be grateful if you guys would buy our tickets for 50 pesos because it would ensure our slot in the top 5, and of course it would be much better if you guys would rack a heart on our popularity contest, each and every one of us. Yun lang po. Ayan. Diba? Ngayon, na-convince na akong i-heart kayong lahat. Kasi atin yung kay Israel yung tsaka kayo niya. Ngayon, na-heart ko na kayong lahat. Kapag hindi nag-notif sa akin yun. Mag-notify. Ay, gusto kita yung nakapin. Yung nakapin yung i-heart ko. So, ayan, inaanyayahan namin ang lahat ng mga students na susuporta sa ating Kahit ba mga candidate. parents, kailangan bumili Pwede ng rin, ticket. outside. Bibili Pwede. din sila ng Outside. ticket. Okay. Lahat ng gustong manood Yes. ng Mr. and Miss Ambassador of Goodwill 2025. Bumili po kayo ng kanilang ticket para makapasok sila sa Miss or Miss. At the same time, Fair makatulong, Charity. di ba, sa inyo. Sa Alright. kanila na po kayo lumapit. Nakikita nyo naman yung mga mukha nila. Pag sa akin po kayo lang, suntukin ko kayo. Kung kayo kilala, lalapit kayo sa akin. Lamapit na kayo. Ayan na yung mga mukha nang bibilan nyo ng tickets. O kaya lumapit po kayo sa mga representative ng inyong department, ng inyong section, at lumapit sa kinauukulan. Yeah. Dahil pag may alam, may katwiran, may laban, ha? Ayan. May gusto ba kayong pasalamatan? Pasalamatan, batiin, Cloud. Yes po. Cloud. I'll Go. go. It's your time. Sino? siya pag ganun. Pag ganun ulit. Pagkapasalamat mong i-shoutout mo yung inalaman mo ng bench bat. Thank you sa lahat ng sumusuporta at susuporta pa lang. You know what it is, Patrick. You know what it is. Sigma. Go. Yun lang, thank you. Shoutout sa mga klase natin dyan, sa mga pamilya at kaibigan na bumili ng ticket. Maraming salamat sa inyo. Kung mga tropa-pamilya. Yeah. Sa mga tropa-pamilya dyan. Maraming salamat. Oh dear, syempre si boyfriend agad. Shoutout po dun sa boyfriend ko. Yes! Happy Mansari, I love you. Hindi ko nga ito i-afford. Mansari! Happy Mansari! Hindi ko, libre ata tayo dito. Oo. Kung kayo mag-date, sama kami. Makiroon kami sa labas ng rest. Shoutout din sa BS Cream 1C. Thank you for your full support to Ma'am Martesio and CCJE faculty, to Direct Prime. Sobrang thank you po sa support nyo. Yehey. Ikaw naman, dear. Ayaw nyo. Ayun yun. Ito. Inakin kasi ni Ryan. Ayaw mo eh. May jowa ka na ilay sa comment section. Nangakin ka pa ng may. Charay. So, first of all po, I want to thank Maria Elaine de los Reyes kasi kung wala siya, wala akong makeup ngayon. Wala ka dito eh. Wala akong ayos ngayon. Also to our program chair, Ma'am Madonna, and to all BSSW 1A and 1A to 4th year. Kasi lahat sila nag-secure ng tickets. Paano mga for family me. na bumili ng ticket? Family, meron din po. Also Paano to my mga families. sa amin? Lahat na lang pinasalamatan. Yan, full support naman po ng pamilya. Wow. And alam ko naman po na andyan sila palagi. Hindi ka Alam na nila yan. Hindi ka mangyaring tanong kanina na walang sumusupport kasi andun lahat. Wow. So Israel, huwag na to. Agaw Israel. So, yun lang po. Gusto ko lang magpasalamat sa journalism family and sa... Sino ba yung mga yun? Okay, you're welcome. Dahil sa... Don't mention it. sa, syempre, yung first year to fourth year nating mga journalism and sa CIC rin. Kasi... Hindi binato yung mga graduate. Andito pa naman mga pati yung mga graduate po dito sa Lubon TV. Ayun po. Thank you kasi ako yung napagkatiwalaan nyo na salang dito sa pageant na to. Even hindi naman talaga dito yung forte ko or ano. Pero magiging 40 mo na to, feeling ko nag-enjoy ka. Sakto lang po. Pero, walang wow. Ayun din, thank you po sa Jorn and lalo na po kay Ma'am Jen. Kasi si Ma'am Jen po talaga isa rin sa naniwala sa akin kung bakit po ako nandito. Yeah. Thank you. Si Ma'am Jen ang patuloy na naniniwala sa ating lahat kahit hindi kayo journalist. Yes. Ikaw, dear. Bukod sa girlfriend. Sige na nga, sama mo na nga. Gusto ko lang po pasalamatan yung family ko po. And yung mga tumutulong po sa akin, yung para, especially po sa pag-heart po ng picture. And yung mga sumusuporta po sa akin na kaibigan ko rin po. And
Yeah, especially sa girlfriend ko. Kasi siya yung gumawa ng makeup ko ngayon. Parang si Marla talaga kanina sa loob. Niretouch mo lang. Ikaw, Marla. Lahat po ba? Papangalanan, gano'n? Oh, sasabihin ko. Bakla parang tayo mag-closing ng City Hall. Tayo magsarado ng City Hall. Oh, go. Hindi, I just want to thank first our college dean. Thank you, Dean Janine, for the opportunity to represent our colleges, and sa program chair po namin kay Sir Jeff for the support itself, and also for the BSA 2A family, my co-students inside the business. Tapos, hello to my parents. Nandyan pa sila. Kay lolo, kay lola, kay mami, kay daddy, and kay tita na nakasupport po. And and thank you po for all those students na nag-purchase ng tickets. Thank you so much po. So, Pinangunahan ko na. Go. Una ko lang po na gustong pasalamatan is yung department namin since sila yung parang gumabay sa amin from the start until sa pageant. Sila yung gagabay sa amin. Sila yung lagi nandyan, magpo-provide ng lahat ng gagamitin. And yun lang. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng sumuporta and mga nag-like and react sa post ng yung sa headshots namin. And then I would just like to thank the hosts and all of the teams here that make this podcast successful po. CMU. CMU Anong Connect po. Ayun. Produced by CMU Connect. Pag di nakapalo sa Iconic, i-on heart natin. Hello. I'm sorry. Re-report yung video. Thank you po. Okay. Ano naman, Dre? Na pinagpaliban yung exam parang, bakit? So, firstly po, I would like to thank my mom kasi since nalaman niya na ako yung ilalaban dito, support talaga siya, and yung money, pag kailangan ko ng pera, ako din, babe. Kami din, babe. Tatawag lang ako sa kanya, then magpapadala siya kahit wala siyang... nasa ibang lugar ba si ma'am? Yes, nasa province po. Tapos also, my friends po, the social studies club, our section BSE SOX 2A, and my friends Dos por Tres, and also yung mga nag-purchase po ng aming tickets para makapasok agad kami ng top 5. So sa mga supporters po or sa mga nanonood po ngayon, and sa din po namin kay Dean Rapsing sa pagpapa-unlock po na ipaglaban or mag-represent ako ng department namin, and also sa teachers po namin na patuloy na nagsusupport sa amin. And also, gusto ko din pong pasalamatan in advance yung teacher namin na hindi ako nakapag-exam na rin. In-advance siya, para wala siyang magawa. Para wala po siya magawa. Thank you po. Sana po payagan niyo po akong mag-exam. Payagan niyo na. And lastly po, I would like to thank the person above. Syempre, kung wala siya, is wala akong talent. Wala akong skills para ipaglaban kung ano yung dapat kong ipaglaban sa competition. Thank you po. Kung magaganto siya, So, yun po. Ikaw naman, dear. First of all po, I would like to say thank you to our department, College of Computer Studies, kasi syempre, they're the ones that gave me this opportunity. They believed in me and they've supported me in every way they can. And second po, I would like to say thank you to my friends and family kasi whenever I ask for help from tickets, sa pag-reacts, nandun sila to help me. And also sa mga financial needs para sa punch na to, they're there to give me the help that I need. Tapos, syempre, kay Papa God, kasi syempre, tinink na ni Kuya Eldrick ako na rin. Gagawin naman to! Thank you. Originality 40%. Jesus ba pangalan mo? Makapapa ka naman. So, thank you to our Lord because, of course, He's the one that did all of this. And syempre, last but not least, to my girlfriend, Samantha Kaytose Morelos. Kasi I wouldn't be here in the first place if it wasn't for her. First place. Parang second place. Dre, sino yung prop mo na anong pangalan niya? Wait lang po. Ay, di alam yung pangalan! Paano pagbibigyan? Kung ako yung prop, huwag ka na mag-exam. Si Ma'am Mary Kayabyab po. Shoutout po si Ma'am. Hi, Ma'am Mary Kayabyab.
Hi, Ma'am Mary Kayab-Yab. Sana po payagan niyo po ako mag-exam. Anong subject? Sa ano po, assessment and learning po. So, Okay. yeah. Sana pagbigyan ka niya kasi kung hindi ka natutuloy sa ambassador. Kasi Yeah. Shoutout daw kay Ma'am Jen. shout Ma'am out kay Jen. Professor Jen, Thank ang you. program chair ng journalism at advisor ng CMU iConnect. Wala tayong lahat dito kung hindi tayo nag-commute. Dahil kung wala si Professor Jen, ayan. Thank you, Prof, sa palaging pagtitiwala sa aming lahat. At thank you rin syempre sa Malabon TV Yes. na pinapahiram tayo ng studio. Kay Direk at tinutulungan Charles, kami kay sa Sir setup. Aaron, lahat sila. Ayan o, pati sa Ayan. ilaw at sa aircon. Thank you. Salamat ha. Lahat ng bagay. Pakita natin lahat. Thank you rin Ayan. sa mga nasa likod ng camera. Ayan. Pakita natin. Pakita natin. Kaya yan. Pakita ko yung mga nasa likod ng camera. Tayo ng anong oras, makita lang Ayan. kayo. Thank you sa nagpera ng outfit ko. Yan, yung jacket ko from Cecil Sihada. My top is from... Ayan na. Ayan! Thank you so much. Ayan ang mga nasa likod ng camera. Oh. Pangit ano nakaitim mo. Ang dami, be. Si Ibet pala yun. Si Ibet pala. Sorry. Friend ko pala yun. Ayan. So, I wish you luck. And sana makamit nyo kung anong gusto nyo makamit. Ayan. Kasi lahat naman kayo nakita ko ngayon. Deserving naman kayong lahat. So, good luck and dapat pakak. Ikaw. Ayun, thank you sa pagpapaunlak sa aming invitation. Kahit si Ma'am Jen talaga nag-invite sa inyo. Hindi naman tayo. At bukas, abangan nyo ang aming second batch ng mga candidates Naku, marami yung bukas eh. Marami. Marami. Parang mas mahirapan kami sa Mahirapan tayo setup. bukas. Sana abangan nyo at sana manood ulit kayo. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. For giving time and inspiration. Thank you and good luck. Bye-bye! Ayan, makita-kita po tayo sa susunod. Bukas. For the part 2 episode of The Ambassa Talks. The Road to Good Will. Sino kayang deserving? Hindi ako kasali ha. Reminder lang. Hindi ako kasali. Bye! Kaway kayo! Shoutout kay Mama Carla! Bye-bye ba? Shoutout kay Mama Carla! Shoutout to you! Bye-bye! Thank you so much po! Thank you, Ma'am Jen! Ticket ha. Joey Soriano. Shoutout kay Oppo. Bye-bye! Bye! Thank you! Apart. Heart.